So, ang topic po natin dito is all about tangent line in normal line equation. Kasi may nagtanong sa isa sa mga subscriber natin, Sir, paano ko daw makukuha yung tangent line equation and normal line equation? Kasi po ang problem po natin dito is fraction. Fraction din. Then meron naman given na point of inflection, which is yan po yung a over 2, hindi po yan 9, 2 po yan. So, a over 2, a all over 2, 5 over 2. So, paano ko po makukuha kasi sinosolve daw niya. So, hindi po nag-exact yung sagot niya doon sa box niya, doon sa problem niya. Kasi ang sagot daw doon dapat is 3x plus ay equal to 4a sa tangent line equation. Then, sa normal line equation naman is 2ax minus 6ny equal to a squared minus 15. So, try daw natin kung makukuha natin yung ganitong sagot. So, paano ba yung tangent line equation? So, una, kailangan mong dumaan sa slope, no? Kailangan natin dumaan sa slope. So, para makuha si slope, kailangan mo mag-take ng plus derivative. So, the derivative of y prime, the derivative of x all over a. So, dapat marunong kayo mag-derivative ng fraction. So, gamit yung quotient rule, yung ganitong formula, yung BDU minus UDB all over b squared. Ipagkita ko na lang kung paano kinukuha yung derivative ng x all over a. Then, dito, kayo na yung magkuha dyan. Kayo na po kumuha ng plus derivative ng a all over a. Gamit lang yung ganitong formula. So, the next is, unahin natin yung derivative of x all over a. So, kailangan yung ganitong formula. So, ang b mo, yung nasa denominator. So, ito yung b mo. B po ito. Then, ito yung u. So, u yung nasa numerator mo. So, ang una yung b. Then, ano yung b mo? Yung a. Then, times mo daw sa derivative of what? Derivative of u. Derivative ng u, derivative ng letter a is a constant naman. Mukhang nabaliktad dito. Dapat x pala, sorry. X kasi yan. Kasi yung b, tama rin. A. Tama, A. Sorry. A times derivative of u. Derivative ng u mo, yung numerator na x. Which is yung 1. Kasi derivative of x is 1. So, minus the u. Ano ba yung u? Yung x. So, times x times the derivative of b. Ano ba yung derivative ng b? Yung letter a sa denominator is constant. So, derivative of constant is 0. So, magiging 0 na yan. So, all over b squared. Ano ba yung b? Yung letter a. So, lagyan mo na lang ng x squared kasi b squared, di ba? So, wala na ito. X times 0 is 0. So, the next is a times 1 is a all over a squared, no? So, ibig sabihin, ayan yung first derivative nito. O like, ano natin, law of exponent. So, simply 1 all over a. Ito yung first derivative ng x all over a. Yan po yung first derivative. So, dito, dapat, alam niyo na yan. Ganito, nanggayain nyo lang yung formula na binigay ko. So, kayo na pong kumuha ng first derivative ng a all over x. So, the derivative of a all over x is equivalent of minus a all over x squared. X squared po yan. So, yan po yung derivative ng a all over x. Then, m prime. So, slope na yan. So, 1 all over a. Then, a all over x. Ano ba yung x? Ang x po, yung point of inflection mo na a over 2. So, magiging, since na naka-x squared yan, magiging a over 2 quantity squared. Di ba? So, simplify. M prime is equivalent of a minus a all over 1 to the 4th squared. Tama po yan. So, dapat yung ganitong ka-basic na problem is kaya nyo na po i-simplify. So, simplify mo. Ang magiging slope mo is m is equal to 1 all over a. Then, simplify mo ito. Magre-reciprocal ito. So, magiging minus 4 all over a. So, simplify nito. So, ito yung lalabas. So, ipakita ko na lang para hindi kayo malito. So, una, i-ano natin yan, mag-reciprocal yan by 1. So, pag nag-reciprocal yan by 1, ito mag-reciprocal yung a squared, then 4, magmo-multiply by 4 all over a squared. So, 4 times a is 4a. Then, a squared times 1 is a squared. Then, law of exponent is equivalent to 4 all over a. Kaya, 4 all over a yan. So, ganun lang yan. So, the next is
Simplify natin kasi hindi pa nakuha yung slope. Kailangan natin makuha si slope. Kailangan natin sa equation natin. Slope is m prime 1 over a minus 4 all over a. So, parang 1 minus 3 na lang. So, negative 1 minus 3 nakuha ko yung answer. 1 minus 4 is negative 3. Then, common yung denominator. Copy mo na lang. So, yan po yung slope. Negative 3 all over a. So, kunin na natin yung tangent line. So, the tangent line is, ano ba yung equation ng tangent line? So, alam niyo yung equation ng tangent line. The tangent line daw is y minus k is m prime. Yan po yung formula. X minus h. So, ang k mo, ang y mo is yung, ang y, di pala yun. Ang h mo is yan. Then, ang k mo is ito. So, point of inflection. So, same lang po yan sa x, y pala. Kasi, hindi naman, yung tangent line kasi is y minus k. So, same lang yan sa x minus x, y. Sa ginamit natin sa point of inflection. So, gamitin natin yung formula ng tangent line para makuha natin yung ganitong sagot. So, dapat ito yung lalabas. Ito daw yung sagot, sabi ng subscriber natin. So, y minus k, ano yung k mo? Yan po yung what? Yan po yung 5 over 2. Tama. Equal to m prime. Yan po yung slope na negative 3 all over a. So, x minus h. Ano yung h? Yan po yung a over 2. A over 2. Yan. Then, simplify po natin. 2 times y is 2y minus 5 all over 2. Lagyan natin ito ng parenthesis. Then, dito is negative 3 all over a. So, 2 times x, 2x minus a all over 2. So, pwede tayo mag-multiply by 2 para makapag-eliminate tayo. Para ma-eliminate natin yung ito. So, ang natira yung 2y minus 5. Then, equal to negative 3 all over a. Then, 2x minus a. Tama? So, simplify po natin. A times 2y is magiging 2ay. A times 5 is magiging negative 5a. 3 times negative 3x times 2x is magiging negative 6x. Tama? Negative 3 times negative 4 magiging positive. What? Magiging positive 12. 3 times 4. Hindi pala ito 9. Hindi pala ito 4. Letter A pala ito. Sorry. Letter A pa yan. Kasi yan po yung A. 3 times A is magiging positive 3A na. Na-double yung positive natin. Ngayon, positive 3A na yan. Tama? So, yan. Ano yung next? Iyan natin. I-arrange natin. 2AY. I-transpose natin yung what? Yung negative 5A. Kasi may 3A dito. Pwede natin i-combine. So, negative 6x, positive 3A. Pag transpose natin yung negative 5A, magiging what? Magiging positive. Tama. Magiging positive. So, the next is, dito na natin. Kasi hindi magkasya. So, the next is, ano natin, 3A to 5A is equivalent to what? 2y negative 6x. Pag kinumbine mo yung 3A, pareho yung coefficient, yung variable pala. So, 3A to 5A is positive 8A. Kasi nga, 3 plus 5 is 8. So, i-standard form natin yan. So, kailangan ma-standard form natin yan. Importante kasi yung standard form nito. So, ang next mo is, wala rin tayo ng kaligtaan. No? So, yan, standard form natin. So, yan, perfect pala. No? Pwede natin divide by 2. Natanggal ito. So, magiging AY is equivalent to 6 divided 2 is 3. Tama, 3x. Perfection, 3x. Then, 8 divided 2 is what? 4a. Then, standard form mo, kailangan mo i-transpose yung positive para mabuo mo yung linear. So, AY equal to 4a. So, yan po yung sagot ng tangent line. Ito po yung sagot. Ito, nakuha natin yung sagot dito sa tangent line. So, ito po yung tangent line equation. So, yung normal line equation naman, ganoon din yan. So, i-stop nyo lang kung naburay kasi hindi magkasya pa. So, i-stop nyo na lang kung gusto nyo yung i-review. So, yan. Kunin natin yung normal line equation naman. So, paano ba yung normal line? So, kailangan lang natin dito yung slope. So, hindi natin burayin yung slope. So, the normal line is, ang formula ng normal line equation naman is y minus k equal to negative 1 all over m prime times x minus h. Ganun pa rin. So, y minus k. Ano ba yung k? Ang k mo is 5 over 2. So, negative 1
all over m prime. Ano ba yung m prime mo? Ito. Negative 3 over a. So, pag dinivide mo yan sa negative, pag yung negative 1, dinivide mo sa negative 3 over a, magre-reciprocal yan. So, the slope is what? Ang slope mo magiging a over 3. Tama? Times x minus h. Ano ba yung h? Yung a over 2. Tama? Yan. So, simplify. 2 times y is magiging 2y minus 5. All over natin yan by 2. No? So, equal to negative a over 3. Hindi na pa yung maging x kasi 2 times x is magiging 2x yan minus a over 2. Then, eliminate natin yung 2 sa denominator. So, yan. So, ano tira yung 2y minus 5, tama? Equal to negative a over 3 times 2x minus a. Yan po yung tira. So, 3 times 2 is equivalent of 6y. Then, 3 times 15 equivalent of negative 15. Then, ang next, yung negative a, multiply mo sa 2. Magiging negative 2ax. Yung negative a times negative a is positive a squared, no? So, yan. So, ano yung next? Ang next po natin is i-arrange na natin. So, ita-transpose natin yung 15 kasi pwede natin siyang wala ba tayong nakaligtaan? Try natin, check natin kasi baka may nagkaligtaan tayo. So, wala din, tama rin. So, i-arrange na natin siya by standard form, no? Kasi wala, yung negative 15 kasi is hindi naman siya maano. Negative times negative is, try natin, baka malito. Kuha natin. 2x, negative 2 times negative 2 is positive 2. Negative 2x din, tama rin. So, yan. Transpose natin yung 15. Transpose natin yung, ito lang transpose natin yung x kasi para makonvert natin by standard. Dito na lang kayo ni magkasya. So, negative 2x, i-transpose sa kabila, magiging positive 2x. Then, yung negative, tama ba? Ito lang. I-arrange natin. Ito, i-multiply natin by what? By negative 1. Kasi para positive yung linear, yung x natin. Para kag nag-standard form na tayo, is positive pa rin yan. So, negative 1 times 6 is negative 6y. Then, negative times negative is negative, positive 15. Tama? So, negative times negative 1 times negative 2x is magiging positive 2ax. Then, negative times positive ax magiging negative a squared. Tama? So, yan. So, i-arrange natin yan. So, paano ba? Ito, transpose natin yung negative 15. Transpose natin sa equal. Positive. So, i-transpose din natin yung 2a para maging standard form. Ay, yung ano na lang ito transpose natin. Yung negative 2a x is equal to what? Equal to negative 6y is equal to what? Yun ito. So, negative is equal to, transpose natin maging positive 15. Yan. Check daw natin. Baka kung kailangan natin i-check, i-double check, baka may nakaligtaan tayo. Dito, multiply by dito, na-eliminate. Ito. Tama rin. Dito na. So, 3 times 2 magiging 6y. Then, dito magiging what? 3 times 15 magiging negative 15. So, dito pala tayo nagkaligtaan natin yung sign. So, dito pala positive yung sign, hindi pala negative. Kasi negative yung slope mo. So, pag reciprocal mo yan, magdi-divide by negative 1 is magiging positive. Kaya pala, parang nalito ko sa standard form nito. So, dito, okay dito. Dito tayo nagkamali. So, yan. Okay na dito. Ang natira dito is 2y minus 5a equal ba nito? Positive a over 3 na ito. Hindi na ito naging negative. Kasi nga, divide both side by negative 1. Negative 1, dinivide mo sa negative 3 over a, magiging positive na yan. So, a yan. So, yan. 3 times 2, 6y. 3 times negative 5 is negative 15. A times 2x is 2ax. A times negative a is negative a squared. Tama. So, yan po. Ganun po yan. So,
Ang next po natin dito is, ito transpose natin yung, i-arrange natin ito. Yung negative 2x, i-transpose natin sa kabila. Yung, ito-transpose natin yung a. Yung negative a, transpose natin sa kabila. Convert natin by standard form. So, may transpose natin ito, magiging what? Magiging ano ito siya? Magiging negative, positive kasi ano na ito siya. So, by 2x, magiging 2x, negative 15, unahin natin yung negative 15, 6y, step natin para hindi kayo malito. Negative 15, transpose natin sa kabila, 2x minus x squared. Negative 15 magiging what? Magiging positive 15. So, yan. Then, ano yung next? Ang next po natin dito is, ita-transpose na natin yung buong equation ito. Transpose natin. So, magiging 2, gosh, hindi na pala nakita. Sorry, hindi pala nakita. So, dito na lang. So, magiging 2ax minus, ito transpose natin sa loob. Magiging negative 6y. Tama ba? Magiging negative 6y yan. So, equal, multiply mo na yun dito. Magiging, kanina kasi is, so yun, transpose natin yung negative 2x. So, pag transpose natin dito sa kabila, magiging what? Magiging positive, magiging negative 2ax, then positive 6y. Then ito negative, transpose natin sa kabila, dito negative kagina, negative is equal. So, magiging positive 15. Then multiply by negative 1 kasi convert natin by standard form. Bawal man ang negative dito sa linear. Dito, so, negative 1 times 2, negative 2 is magiging positive 2ax to negative 6y, equivalent of negative 1 times negative is positive is squared. Negative 1 times positive 15 is negative 15. Tama. Try doon. O ito, nakuha natin yung sagot dito. So, yan. Yung sagot.